So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako, si Miat Sebastian, and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is January 13, 2026, and our topic is all about the worship that God accepts. So, our concept is all about Abel, the worship that God accepts. So, Abel was the second son of Adam and Eve. Isa siyang pastol na naghandog sa Diyos ng pinakamabuti mula sa kanyang kawan. Tinanggap ng Diyos si Abel at ang kanyang handog, hindi dahil perpekto si Abel, kundi dahil nagtiwala siya sa Diyos. So, sinasabi ng Biblia na si Abel ay naghandog sa pamagitan ng pananampalataya. Kahit pinatay siya ng kanyang kapatid na si Cain, hindi siya kinalimutan ng Diyos dahil ang dugo ni Abel ay sumigaw para sa katarungan. Ngunit higit pa rito, ang buhay at kamatayan ni Abel ay nagtuturo patungo kay Jesus na ang dugo ay nagsasalita ng mas mabuting salita, hindi paghuhukom kundi kapatawaran at kapayapaan. So our Bible readings for today is all about Genesis chapter 4 verse 4, ASMD version. Ngunit si Abel ay naghandog ng mga panganay ng kanyang mga tupa, pati ng kanilang matatabang bahagi. Pinalugdan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching, the worship that pleases God. So, first is worship must be offered by faith in God. So, syempre, ang pagsamba na kalugod-lugod sa Diyos ay nagmumula sa pananampalataya. So, hindi ito basta ritual o obligasyon lang natin. So, kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, ang ating pagsamba ay nagiging tunay at buhay. Second is worship must come from the heart. So, syempre, mahalaga sa Diyos yung kondisyon ng puso kaysa saan yun ng handog. So, pwedeng marami ang ibigay, ngunit malamig naman yung puso. So, ang pusong mapagpakumbaba at tapat ang hinahanap ng Diyos. And last is worship must be the best offering. So, syempre, hindi tinipid ni Abel ang Diyos. So, ibinigay niya ang pinakamahusay. So, ang best offering ay ang pagpapakita or nagpapakita kung gaano natin pinapahalagahan ng Diyos. So, kapag mahalaga ang Diyos sa atin, ang ibinibigay natin ay hindi tira-tira. So ngayon nadako na tayo sa ating application. So, yung first application is give your best effort to God. So, ang Diyos ay karapat-dapat sa pinakamahusay nating oras, lakas, at talento. So, hindi lang ito basta handog kundi sa buong pamumuhay natin. So, yung pagbibigay ng best natin ay paraan or isang paraan ng pagsamba. And second is, give your offering from the heart. So, syempre, yung pagbibigay natin ay hindi dapat napipilitan o para lang makita ng iba. So, kapag galing sa puso natin, ang maliit man ay nagiging mahalaga sa Diyos. So, tapat na puso ang hinahanap niya sa bawat handog. And last is give with the conviction that God is worth it. So, syempre, nagbibigay tayo dahil naniniwala tayo na karapat-dapat ang Diyos. So, hindi ito dahil may kapalit agad, kundi dahil siya ay Diyos. So, ang ganitong paniniwala ang nagbibigay ng kagalakan sa ating pagsamba. So, ngayon nadako na tayo sa ating last part sa our discussion. And our discussion talks about why does God care more about the heart than about what we gave Him. So, syempre mahalaga sa Diyos yung puso natin dahil dito nagmumula dito nagbumula yung tunay na pagsamba natin. So, sa devotion na ito, natutunan ko na kahit maganda yung handog natin, kung mali naman yung nasa puso natin, is hindi ito kalugod-lugod sa Diyos. So, dapat natin ito i-apply sa ating buhay sa pamagitan ng pagsuri ng ating motibo sa pagsamba. So, syempre, piliin nating magbigay, maglingkod, at sumamba, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil mahal natin ng Diyos at nagtitiwala tayo sa Kanya. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa halimbawa ni Abel na nagturo sa amin kung ano ang tunay na pagsamba. Lord God, linisin mo ang aming puso at turuan mo kami magbigay ng pinakamahusay na sa iyo, hindi lang sa handog, kundi sa buong buhay namin. Naway ang aming pagsamba ay laging nagmumula sa pananampalataya, pagmamahal, at buong pusong pagsuko. Ikaw ay karapat-dapat sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen.